Opo, magandang gabi po, Sir Admar. At magandang gabi po sa lahat ng takapakinig dito sa DZAR at sa SMNI. Opo, Attorney, ang mga ganap po ngayon sa Senado ay umaatikabo. Ano po ang sa pantaha o ano po ang posisyon dito ng PDP Laban? Member po ng partido si Senator Bato de la Rosa. Opo, siya po ay hindi lamang miyembro kundi isang mataas na opisyal at member po ng Executive Committee. Actually po kanina, kaya hindi ko po nasagot kaagad ang telepono noong tumatawag po kayo sa akin, ay kausap ko po si Attorney Jimmy Bondoc na isa rin pong ranking member ng PDP. Siya po ay naroon sa loob ng Senado kasama si Senator de la Rosa. At nilinaw ko lang po sa kanya kasi may mga kumakalat na mga balita na wala daw pong inisyong TRO o itinanggihan ng Korte Suprema ang hiling ng TRO nitong kampo namin ni Senator de la Rosa. Nais ko pong sabihin sa ating mga kababayan na hindi po totoo yun. Yan po ay kasinungalingan. Wala pa pong desisyon ang Korte Suprema kung ibibigay o hindi ang TRO. Sa makatuwid bagay, wala pa pong denial. Ang sinabi lamang po ng Supreme Court, at ito'y nilinaw ko mismo sa mga tumatayong abogado ni Senator de la Rosa, na ang sinabi po ng Korte Suprema, unang-una, pinasagot po ang ating respondents. Yun pong pamahalaan natin. Within 72 hours, 3 days po na kailangang sumagot ang gobyerno. After that, sasagot ulit de la Rosa. Ngunit, very clear po sa order ng ating taas-taasang hukuman na this is without prejudice o ibig sabihin ay hindi nangangahulugan na hindi maaring mag-issue ng TRO habang yung mga time periods na yon ay umaandar or anytime po ay mag-issue at wala pa pong pasya kung mag-i-issue o hindi. So yun po ang katotohanan. Kaya po masyadong maraming disinformation dito sa ating bayan na galing po sa ating pamahalaan. Opo, Attorney, si MJ po ito. Kasama natin si Admar, si paring RJ at si Master Judea. Ito po yung tanong ko, sir. Follow up ko lang po doon sa sinabi ninyo na without prejudice to the court, taking any interim or urgent measure. Ito ba'y pabor sa petitioner? Meaning to say, ang Supreme Court po ay nakatutok in real time sa mga ganap ngayon sa Senado. Opo, nakatutok po. At the mere fact na pinasagot ang kabilang panig ay ibig sabihin may due course po itong kahilingan natin or binigyan po ng pansin. Inintindi po ito. Lamang ay siyempre po meron po tayong provision sa konstitusyon ng due process na kailangan pong dinggin ang parehong panig bago kumilos ang Supreme Court. Kaya tinuulit ko po, Sir MJ, mali po yung nire-report ng ilan na namang mga biased media na may denial ng TRO. Hindi po dininay. Iba po yung dininay na sinabing walang TRO. Wala pa pong sinasabi yung Korte Suprema at may posibilidad pa po na magkaroon ng TRO or any other order upang mapigilan. Ako naman po, bilang isang mamamayan, bilang isang officer of the court, nananawagan po ako sa ating mga pamunuhan. Dito po sa mga law enforcement, sa NBI, sa ating kapulisan o kung anuman, Department of Justice, sila yung mga abogado rin, they are officers of the court. Huwag naman nilang bastusin ang Supreme Court sa pamamagitan na pag-enforce ng isang warrant, ganunable pa po. Kasi kabastusan naman yon kung meron pang pending na usapin sa Supreme Court ay bigla na lang silang kikilos at parang pinangunahan nila ang Korte Suprema. Opo, Attorney, di ba hindi naman base po sa inyong karanasan bilang abogado sa mahabang panahon, hindi naman po lahat ng kautosan ng Supreme Court ay may nakaatang doon na katagang without prejudice to the court, Attorney, di ba? Ay opo, ang ibig sabihin lamang po noon, kinlaro ng Korte Suprema. Attorney? Nawala po. Balikan natin mamaya si Attorney Ferdito Pasio. Ang kanya pong binanggit, pinabulaanan po ng Deputy Spokesperson ng PDP Laban yung mga nabasa niyang balita update mula po sa ibang news agencies o news sources na hindi raw po pinagbigyan ng TRO ng hiling ng kampo ni Senator Bato de la Rosa. Bagamat ganun ang naging pasya na walang TRO, pero klinaro po, nilinaw po ni Senator Bato yung katagang without prejudice to the court,
taking any interim or urgent measure. Sa ating panayam, sinabi ng deputy spokes ng PDP Laban na ang ibig sabihin pala noon ay parang nagsasabing naghihintay ng sagot ang Supreme Court pero handa silang humarang, mag-issue ng TRO anumang oras o anumang sandali kung biglang magkagulo o magkaroon ng banta sa pag-aresto. Tila baga ang naging desisyon ng Supreme Court batay sa paliwanag ni Attorney Ferdinand Topacio ay pumapabor o binibigyang proteksyon yung petitioner. Dahil nangangahulugan nito, batay kay Attorney Topacio sa kanyang pag-analisa bilang abogado, ay binabantayan ng Supreme Court ang sitwasyon in real time kung may magtangkang umaresto sa senador o sa petitioner habang tumatakbo po ang 72-hour deadline o 3 days na hinihingi ng kataas-taasang hukuman mga Thanks for watching, guys. Subscribe now for more updates. Lemon Logic PH po. Naglilingkod.